So just a reminder no nga we have to be very careful sa atong mga personal confidential information sa atong mga email address, atong phone number. Kinsa tong wala naka-private din sa phone number or email address o birthday, palihog lang yung taon, private na siya. So, one example is nag-send mi sa akong passport dito sa JRC visa way back 2024 because we were applying for a permanent residency ni Mark din sa Philippines para dili na siya mag-extend by 3 months kaya mahal kayang bayad no. Na ako'y napalgan nga marites mo tayo. Ako'y napalgan nga mga chika nga kanang na ako ni mga tao ba mga mahilig mamaligya o informations to the public. And then, that way, makakuha sila idea kung paano ka nila maskan. So, nakadawat ko message, text message. Pero, dili siya number gikan. Legit siya tanawon, kanang Philippine Post Office. Pero, feel niya post. Gi-abbreviate lang ba? So, na-siya ka ng link dito nga, niingon nga, kanang good afternoon Mrs. Lapierre. Asa to basta akong husband na tubuhi pa. Niingon nga kanang we got you delivered but kanang ang address ko no dili mao. Natingala ko ba nga ni pop up ang field post na ang address ko no dili mao. Akong gi-address dito sa somewhere sa among probinsya kung asa mi nagpuyo sa husband. Ano bang dili mao nga i-text naman ko na ako ang katong visa nga office or agency about sa among address. Bali ba iya kong ipaklik sa link kay aron i-click na ko ito nga link basid mo go through to siya sa mga bank account sa akong husband atong panahon na Ginoo ko nang nawag ko dayon sa GRC visa kung nag-send mo sa akong passport pabalik diri ni Mark kung siya wala pa man ma'am anong namin nag-notify ninyo so akong gi-disregard akong gi-delete akong gi-block pero dili siya number ha kuan siya website or something basta Philpost website tawag na. So mo to kanang natingala lang ko ba nganong naigasenda mo adto so scam to siya. Sayon na gyud kayo ma-scam. And pabantay mo.